Dr. si Alexander Graham Bell, imbentor ng long-distance na telepono at isa sa mga tinatanggap na awtoridad sa paksa ng vibration, ay ipinakilala dito bilang suporta sa aking mga teorya ng vibration. Ipagpalagay na mayroon kang kapangyarihan upang gawing vibrate ang isang baras na bakal sa anumang nais na frequency sa isang madilim na kwarto. Sa una, kapag dahan-daang nag-vibrate, ang paggalaw nito ay ipapakita lamang ng isang sentido, ang pagpindot. Sa sandaling tumaas ang mga panginginig ng boses, isang mababang tunog ang lalabas mula dito at ito ay mag-apela sa dalawang pandama. Sa humigit kumulang 32,000 vibrations hanggang sa segundo ang tunog ay magiging malakas at matinis. Ngunit sa 40,000 vibrations ito ay magiging tahimik at ang mga paggalaw ng baras ay hindi makikita sa pamamagitan ng pagpindot. Ang mga galaw nito ay mararamdaman ng hindi ordinaryong pandama ng tao, mula sa puntong ito hanggang sa humigit kumulang 1,500,000 vibrations sa bawat segundo. Wala tayong e-sense na makaka-appreciate ng anumang epekto ng intervening vibrations. Pagkatapos maabot ang yugtong iyon, ang paggalaw ay ipinahiwatig muna sa pamamagitan ng pakiramdam ng temperatura at pagkatapos, kapag ang baras ay naging mainit na pula, sa pamamagitan ng pakiramdam ng paningin. Sa 3 milyon ito ay nagbibigay ng violet na liwanag. Sa itaas na naglalabas ito ng mga ultraviolet ray at iba pang hindi nakikitang radiation, ang ilan sa mga ito ay maaaring makita ng mga instrumento at ginagamit namin. Ngayon, sumagi sa isip ko na dapat ay may malaking bagay na dapat matutunan tungkol sa epekto ng mga panginginig ng boses na iyon sa malaking agwat kung saan ang mga ordinaryong pandama ng tao ay hindi marinig, makita, o maramdaman ang paggalaw. Ang kapangyarihang magpadala ng mga wireless na mensahe sa pamamagitan ng ether vibrations ay nasagap na iyon, ngunit napakalaki ng agwat na tila dapat marami pa. Dapat kang gumawa ng mga makina upang halos magbigay ng mga bagong pandama, tulad ng ginagawa ng mga wireless na instrumento. Masasabi ba, kapag naisip mo ang malaking agwat na iyon, na walang maraming anyo ng mga panginginig ng boses na maaaring magbigay sa atin ng mga resulta na kasing ganda ng, o mas kahanga-hanga pa kaysa, sa mga wireless na alon? Para sa akin na sa puwang na ito ay namamalagi ang mga panginginig ng boses na inaakala nating ibinibigay ng ating mga utak at nerve cells kapag tayo ay nag-iisip. Ngunit pagkatapos, muli, maaaring mas mataas ang mga ito, sa sukat na lampas sa mga vibrations na gumagawa ng ultraviolet rays. Note, the last sentence suggests my theory. Kailangan ba natin ng wire para dalhin ang mga vibrations na ito? Hindi ba sila dadaan sa ether ng walang wire, tulad ng ginagawa ng mga wireless wave? Paano sila mapapansin ng tatanggap? Sunod-sunod na signal ba ang maririnig niya o mahahanap niya na may pumasok sa utak niya ang iniisip ng ibang lalaki? Maaari tayong magpakasawa sa ilang mga haka-haka batay sa kung ano ang alam natin tungkol sa mga wireless wave, na, gaya ng sinabi ko, ang tanging makikilala natin sa isang malawak na serye ng mga panginginig ng boses na ayon sa teorya ay dapat na umiiral. Kung ang mga alon ng pag-iisip ay katulad ng mga wireless na alon, dapat silang pumasa mula sa utak at walang katapusang dumadaloy sa buong mundo at sa universo, ang katawan at ang bungo at iba pang matibay na mga hadlang ay hindi magiging hadlang sa kanila. Pagpasa, habang dumadaan sila sa ether na pumapalibot sa mga molekula ng bawat sangkap, gaano man katibay at siksik. Itatanong mo kung hindi magkakaroon ng patuloy na pakikialam at pagkalito kung ang mga iniisip ng ibang tao ay dumadaloy sa ating utak at naglalagay ng mga kaisipan sa kanila na hindi nagmula sa ating sarili. Paano mo malalaman na ang iniisip ng iba ay hindi nakikialam sa iyo ngayon? Napansin ko ang maraming phenomena ng mga kaguluhan sa isip na hindi ko kailanman naipaliwanag. Halimbawa, mayroong inspirasyon o panghihina ng loob na nararamdaman ng isang tagapagsalita sa pakikipag-usap sa isang tagapakinig. Naranasan ko na ito ng maraming beses sa aking buhay at hindi ko pa natukoy ng eksakto ang mga pisikal na sanhi nito.
Maraming mga kamakailang natuklasang siyentipiko, sa aking palagay, ay tumutukoy sa isang araw na hindi masyadong malayo marahil, kung kailan tayo magbabasa ng mga iniisip ng isa't isa, kung kailan ang mga kaisipan ay direktang may hahatid mula sa utak patungo sa utak ng walang interbensyon ng pagsasalita, pagsulat, o alinman sa mga kasalukuyang kilalang paraan ng komunikasyon. Hindi makatwiran na umasa sa panahon kung kailan tayo makakakita ng walang mata, makakarinig ng walang tainga, at magsasalita ng walang mga dila. Sa madaling sabi, ang hypothesis na ang isip ay maaaring direktang makipag-usap sa isip ay nakasalalay sa teorya na ang pag-iisip o mahalagang puwersa ay isang anyo ng electrical disturbance, na maaari itong makuha sa pamamagitan ng induction at mailipat sa isang distansya sa pamamagitan ng wire o sa pamamagitan lamang ng lahat lumaganap na ether, tulad ng sa kaso ng mga wireless telegraph wave. Mayroong maraming mga pagkakatulad na nagmumungkahi na ang pag-iisip ay likas ng isang elektrikal na kaguluhan, isang nerve, na kung saan ay ang parehong sangkap bilang utak, ay isang mahusay na konduktor ng electric current. Nang una kaming dumaan ng kuryente sa nerbiyos ng isang patay na lalaki, nagulat kami at namangha nang makita siyang umupo at gumalaw. Ang mga nakuryenteng nerbiyos ay nagdulot ng pag-urong ng mga kalamnan tulad ng sa buhay. Ang mga nerbiyos ay lumilitaw na kumikilos sa mga kalamnan gaya ng pagkilos ng electric current sa isang electromagnet. Ang kasalukuyang nagmagnetize ng isang bar ng bakal na inilagay sa tamang mga anggulo dito, at ang mga nerbiyos ay gumagawa, sa pamamagitan ng hindi nasasalat na agos ng mahahalagang puwersa na dumadaloy sa kanila, ang pag-urong ng mga muscular fibers na nakaayos sa tamang mga anggulo sa kanila. Posibleng magbanggit ng maraming dahilan kung bakit ang pag-iisip at mahahalagang puwersa ay maaaring ituring na kapareho ng elektrisidad. Ang electric current ay pinaniniwala ang isang wave motion ng ether, ang hypothetical substance na pumupuno sa lahat ng espasyo at lumaganap sa lahat ng substance. Naniniwala kami na dapat mayroong ether dahil kung wala ito ang electric current ay hindi maaaring dumaan sa isang vacuum, o sikat ng araw sa kalawakan. Makatwirang paniwalaan na ang isang alon na galaw lamang ng isang katulad na karakter ang makakapagdulot ng phenomena ng pag-iisip at mahahalagang puwersa. Maaari nating ipagpalagay na ang mga selula ng utak ay kumikilos bilang isang baterya at ang kasalukuyang ginawa ay dumadaloy sa mga nerbiyos. Pero dun ba nagtatapos? Hindi ba ito lumalabas sa katawan sa mga alon na dumadaloy sa buong mundo na hindi napapansin ng ating mga pandama? Tulad ng mga wireless wave na dumaan ng hindi napansin bago natuklasan ng Hertz at ng iba ang kanilang pag-iral. Ang bawat isip ay parehong broadcasting at receiving station ng maraming beses kaysa sa kaya kung ibilang, napatunayan ko sa sarili kong kasiyahan man lang, na ang bawat utak ng tao ay parehong broadcasting at receiving station para sa mga vibrations ng dalas ng pag-iisip. Kung ang teoryang ito ay magiging isang katotohanan, at ang mga pamamaraan ng makatwirang kontrol ay dapat na maitatag, isipin ang bahaging gagampanan nito sa pagtitipon, pag-uuri, at pag-oorganisa ng kaalaman, ang posibilidad, lalo na ang gayong katotohanan ay nakakabigla. Si Thomas Paine ay isa sa mga dakilang kaisipan noong panahon ng Revolusyonaryong Amerikano, sa kanya, marahil, kaysa sa sinumang ibang tao. Utang ang parehong simula at ang masayang pagtatapos ng revolusyon, dahil ang kanyang matalas na pag-iisip ang parehong tumulong sa pagbuo ng Deklarasyon ng Kalayaan at sa paghimok sa mga pumirma sa dokumentong iyon na isalin ito sa mga tuntunin ng katotohanan. Sa pagsasalita tungkol sa pinagmumulan ng kanyang malaking kamalig ng kaalaman, inilarawan ito ng sakit, sinumang tao, na gumawa ng mga obserbasyon sa estado ng pag-unlad ng pag-iisip ng tao sa pamamagitan ng pagmamasid sa kanyang sarili, ay hindi maaaring ngunit napansin na mayroong dalawang magkaibang klase ng kung ano ang ay tinatawag na mga pag-iisip, yaong nabubuo natin sa ating sarili sa pamamagitan ng pagmumuni-muni at pagkilos ng pag-iisip, at yaong mga nabubulok sa isip sa kanilang sariling kagustuhan.
Lagi kong ginawang panuntunan na treatuhin ang mga voluntaryong bisita na ito ng may pagkamagalang, pag-iingat sa pagsusuri, pati na rin ang aking nagawa, kung sila ay karapat-dapat na aliwin. At sa kanila ko nakuha ang halos lahat ng kaalaman na mayroon ako. Tungkol sa pagkatuto na nakukuha ng sinumang tao mula sa pag-aaral sa paaralan, nagsisilbi lamang itong maliit na kapital, upang ilagay siya sa paraan ng pagsisimula ng pag-aaral para sa kanyang sarili pagkatapos. Ang bawat taong natututo ay sa wakas ay kanyang sariling guro, ang dahilan kung saan ay, na ang mga alituntunin ay hindi maitatak sa alaala. Ang kanilang lugar ng paninirahan ng kaisipan ay ang pag-unawa, at hindi sila gaanong tumatagal gaya noong nagsimula sila sa paglilihi. Sa mga naunang salita ay inilarawan ni Payne ang isang karanasan na sa isang pagkakataon o iba pa ay ang karanasan ng bawat tao. Sino ang napakalungkot na hindi nakatanggap ng positibong katibayan na ang mga kaisipan at maging ang kumpletong ideya ay lalabas sa isipan mula sa labas ng mga mapagkukunan? Naniniwala ako na ang bawat pag-iisip na vibration na inilalabas ng bawat utak ay kinukuha ng ether at pinananatiling gumagalaw sa mga paikat-ikot na wavelength na tumutugma sa haba sa intensity ng enerhiya na ginamit sa kanilang paglabas, na ang mga panginginig ng boses na ito ay mananatiling gumagalaw magpakailanman, na sila. Ang isa sa dalawang pinagmumulan kung saan nagmumula ang mga kaisipang pumapasok sa isipan ng isa. Ang isa pang pinagmumulan ay direktang at agarang pakikipag-ugnayan sa pamamagitan ng ether sa utak na naglalabas ng pag-iisip na vibration, sa gayon ay makikita na kung ang teoryang ito ay isang katotohanan, ang walang hangganang espasyo ng buong sansinukob ay ngayon at patuloy na magiging literal na isang mental library kung saan maaaring matagpuan ang lahat ng mga kaisipang inilabas ng mga tao. Salamat po muli sa inyong pakikinig, muli po tayong magkainigan. At kung hindi ka pa nakasubscribe, pakipindot lang po ang bell button. Salamat po.